Then, we revise our terminal report. Pag nirevise nyo po, isubmit nyo po uli sa school para pirmahan na po ng school head, pipirma ng supervisors, papunta na po sa division, pipirma si SDS sa approval sheet. So, meron na po kayong completed research na pwede nyo nang i-publish o i-present sa conferences. At hindi pa tapos yan. Sunod ay disseminate. So, disseminate your research findings through conferences, forums, meetings, LAC sessions, INSET, school report, AIP, SIP, yan, and publish. Yan. So, publish po. Publish your paper in reputable journals. Kapag ang journals ay may bayad, that is a red tag. So, malaki ang chance na may bayad ay predatory journal. Predatory journal, ito po yung mga business journal na kumikita sa publication. Nagbabayad kayo ng libo-libo. So, marami po tayong international peer-reviewed reputable journals sa education. Doon tayo mag-submit sa journal na yon, libre. However, it took 6 months to 1 year to publish a paper. Kasi quality ang kanilang peer-reviewed. Bago ma-publish ang paper mo, dumaan yan sa butas ng karayom. Hindi pa tapos, na-publish mo na, nasusunod, utilize. Yan. We can use the research findings to improve the learning outcomes and teaching practices. So, nag-research tayo para sa bata. Siyempre, para na sa guro. We need to improve our practices. We can develop school policies, programs, projects, frameworks, operations, strategies, and materials. We promote the culture of continuous improvement. So we need to utilize our research findings. I-share mo sa ibang tao, hayaan mo yung ibang tao mag-benchmark ng ginawa mo. So, next tapos na po tayo sa journey. Ito tayo sa tips. Tips for successful research journey. Tip number 1, be proactive. Your research is your responsibility to complete. It has your name on it. Pag sinimulan po natin ang ating research, tapusin po natin. Gaano man niyang kahirap. Yan, be proactive. Kayo po makikinabang sa research nyo. Form or join peer groups or networks with other researchers. Yeah, so hingi tayo ng mga assistance from other researchers, attend tayo ng mga trainings, seminars, lalo na pag libre, attend mo na. Conferences, libre naman, attend ka na. Next, get support. Yan. So, meron tayong mga support. Ang ating school heads, ang ating head teachers, ang ating mga master teachers, supervisors. We can get supports. Sa research po, marami pong ups and downs. Yan. Hindi po smooth ang ating journey. So, kaya kailangan natin suporta ng ating superiors. Next, build a productive relationship with your superiors, head teachers, and school head. Yan. Sila po ay ating katuwang sa eskwelahan. Hindi po sila ating critic. Kapag nagbibigay po sila ng mga comment suggestion, take it constructively. Huwag po sasama ang loob. So we need to make a good relationship with them. Next, plan your action. So meron tayong action plan lagi. So pinaplano po natin ang gagawin natin. Magawa tayo ng timetable or Gantt chart para tayo guided sa susunod na steps. And think of yourself as researcher. So isipin mo, researcher ka, kaya mo yan. Gano'ng makahirap o kahektik ang schedule mo. Busy-busy ka lagi. Kaya mo yan. Go lang. Next, engage with the academic community. Ayan, so we can do networking. So pwede tayo mag-network sa iba't ibang professionals, sa iba't ibang researchers, sumali tayo sa mga organizations ng research, umatin tayo ng conferences, kahit online, lalo na yung mga libre, sali po tayo. Then be clear about how you contribute to the literature from your community.
So yung research mo ay magiging source of literature ng susunod pang researchers. Magiging ang inspiration ng susunod pang researchers. That will be your contribution to knowledge generation. Next, start writing now. Simulan nyo na pong gumawa. Ayan. So ang research ay unti-unting ginagawa. Pwede namang 1 oras lang sa isang araw, pero araw-araw. So simulan mong gawin. This day, 1 paragraph. Next day, 2nd paragraph. Next day, 3rd paragraph. Unti-unti ang pagsulat. And always get feedback. Yan. We get feedback from our superiors. We get feedback from our participants. We get feedback from our co-researchers. Ask them. Then mag-reflect po tayo. So yan po ang tips sa successful research journey. Am I clear? Kung clear nga po, pakitype nga po ang number 10 sa chat box. Kung hindi, 0. Ito po. Okay, next po tayo. So the last part of my talk is about using AI in research. So at this time, I've stopped sharing. Magpapalit ako ng sharing. Gamit po tayo ng AI. Ayan. So is my screen sharing now? Ulit. Take 2 po. Skip ko muna. I will share my entire screen. Ayan. Sharing na po ba? Yes, sir. Yeah, so dito po. Sir, first AI is Grammarly. Ang Grammarly po ay AI ha. So ito po siya. Ayan. Sa yung Grammarly po, pag nag-download tayo sa internet, Sir, sorry po. yes Ano po po. yung nakikita yung research po na sample, hindi po yung AI na, Opo, Word nga po ma'am, Word. ha? Ito nga po ma'am. Ayan, okay. Opo, ito po yung Grammarly sa Microsoft Word. Nasa kanan po. So gumagana na po ang Grammarly kapag may internet. Sa paano po mag-download ng Grammarly? Punta po tayo sa Google. So type po natin ang Grammarly for Words o Windows. Ayan. Ayan. So download po tayo ng Grammarly for MS Office. So pwede po tayo mag-sign up, mag-download. Pag dinownload nyo po yan, install. I-click nyo po. Pag install nyo po, lalabas po siya dito sa ating Microsoft Word sa kanan. I-open nyo lang po Grammarly. So siya po mag-check ng ating basic grammar, spelling, punctuation mark. Grammarly po. Yan. So gumamit po tayong Grammarly to check. Kung gusto mo maayos ang pagkakasulat, academic writing, so doon tayo sa Grammarly Premium pupunta. Sir, ang Grammarly Premium, syempre may bayad yun. Ayan, ganito tsura nun. So bibili po kayo ng account, marami po sa Facebook, 60 pesos sa isang buwan. So i-upload nyo po dito ang inyong paper. Pag na-upload po yan, mamimili kayo ng tone, academic, essay. Yeah, so ganyan po Grammarly Premium. Yeah, sa example, anong goal mo? Ang goal ko ay knowledgeable. Yan, expert. Pili ka dyan. Formal English. Ang domain. Intent. Inform, describe. Then done. Ayan. So, eto po si Grammarly Premium. May bayad po ito. You can subscribe sa mga available sa Facebook. Marami nagbebenta. So, meron po siyang check the plagiarism and AI. Yan. So, ito po ay Grammarly Premium. Yan. Okay, next. Isa pang AI ay si Killbot. Yan. So,
Click Killbot. So, ito si paraphraser, si grammar checker, summarizer. So, kapag free, meron tayong limited lang sa paraphraser. Sa pag free, may standard paraphrasing, may fluency, pero the rest, may bayad na po ito. Yan ha. Yung AI detector, may bayad po yan. Premium account po ang bibilhin para gumana ang AI detector, plagiarism, summarizer, limited lang po sa 200 words. So for example, kuha ko ng isang text, kokopyahin ko to. Ayan. Highlight, copy, dadaling ko po sa Killbot, paste. So, paparaphrase ko. So, pag pre, limited lang po tayo sa words. 125 lang po, kaya niya. So, paraphrase natin yung konti sa fluency. Yan, pinaparaphrase po niya. Babasahin niyo po yan. Ha? Basahin niyo po yung mga words. Sometimes mali pagkakaparaphrase. Yung teacher, nagiging educator. Binabago nila. Pwede niyo po paltan, isa-isa. Yan, paltan. Paraphrase niyo po siya. Bago niyo po kunin ang mga text na yan at ilagay sa paper. So, yan po ang Killbot paraphrasing. Gusto niyo po summarizer. Ito summarizer. Yeah, so summarize, i-paste dito. Pag summarize, paigsin po niya sa ilang sentence lamang. Yan, ganyan. Summarizer po. Pakibasa po ang gawa ni Killbot. Hindi yan perfect. Hindi 100% tamang grammar niyan at tamang mga proper words. Minsan mali ang words. So, itama niyo po muna bago niyo po kopyahin. Minsan pinaparaphrase pa natin ang gawa ni Killbot and ni Grammarly bago ilagay sa paper to make it original. Yan. Kasi po, mahigpit ang ating AI detector. Yan. So, example ng AI detector or anti-plagiarism ay si Turnitin. Si Turnitin ay talagang may bayad. Yan. So, login. So, lalagin po. So, bibili po tayo ng account sa Turnitin. Medyo may kamahalan po ito kumpara sa Grammarly. Bibigyan tayo ng account, email, password, ilagay, then login. So, ito po yung account ng isang university. Ito yung teacher. Pag student account ka lang, buksan mo yung teacher. Pwede ka mag-upload dito ng mga text. Pag nag-upload ka ng text, example, upload tayo ng text, open. So, kukunin ko yung document sa aking upload submission. Ayan. So, upload. Choose file. So, pili tayo ng isang file. Example, kukunin ko yung file na to. Yung template ng English. Then, upload. So, ito po yung paid account pag Turnitin. Nakikita po dito yung plagiarized part at yung AI part na text. So, antay po natin ma-upload. Ayan, submit to Turnitin. Ayan, completed. Tapos na tayo, close na. Ito po yun. So, makikita nyo po yung grade, similarity. Sa example, tingnan natin. Balik po ako doon. Ayun, 20% similarity. Bagsak po yan. So, pag mga research paper o articles, dapat less than 10%. Less than 10% ang similarity index. Sir, ano yung mga similar na words? Buksan natin. Ma'am, kita ba yung slide ko? Yung screen ko?